Malapit na, magdalawang buwan itong mga crayfish natin, pero napakatapang pa rin nila, hindi tayo kilala. Sisipitin pa tayo, inaambahan tayo. Nabigla tuloy tayo dahil masakit ang sipit niya. Matalas yung mga panipit niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung pagkiklik-klik-klik ng mga panipit niya. Pagka nasipit kayo niyan, masakit. Kaya samahan ninyo ako dito sa bago nating episode ng pag-aalaga naman natin ng mga crayfish, hindi ibon. Welcome back mga lods at mga tropa dito sa ating channel. Crayfish pa rin ang topic natin ngayon, saka na tayo mag-iibon dahil wala naman tayong napala dyan sa pag-iibon. Puro gulong lang. Pagka-uwi natin dito sa ating tahanan na merong kakaibang sumalubong sa atin. Nagulat nga ako. Iba kasi ang kulay nito. Akala ko nung una daga. Pang-horror yung kulay nung tuta na yan. 3 buwan na siya. French Bulldog daw yan. Mukhang gutom. Kaya pinakain muna natin. Kanin ang pinapakain natin dyan. Ayan o. Panoorin niya siya kung paano niya lapangin itong pagkain na ibinigay natin sa kanya. Gutom na gutom siya mga lods. Kung napansin din ninyo, ibinaba ko siya dito sa sala namin dahil hindi siya pwede dun sa taas dahil bubulihin siya nung malalaki dun. Mga adult dog na kasi yun. Yung isa dun, yung inahin ay magtatatlong taon na at yung anak niya na 1 taon mahigit na. Mabubugbog ito dun, lalo na sa pagkain, maaagawan siya. Kaya dito na natin siya pinakain sa ibaba. Nagmamadali pa tong aso na to. Ginawan nga natin to ng short video sa YouTube, ang daming views. Marami na yung 3. Basta talaga mga kahayupan, gustong-gusto natin yan alagaan. Tulad nga nung yung mga sumusubaybay dito sa channel natin, alam niyo na marami tayong alaga buhat pa noon. Meron tayong kalapate, meron din tayong manok, yung mga serama. Kaya lang dahil sa hindi na natin sila maharap, isa-isa dinispatch ako na muna, pero magbabalik din tayo sa pagkakalapate. Pero pansamantala, ang focus muna natin yung pagke-crayfish natin. Ang unang goal natin mabuhay natin. 2 buwan na, halos 2 buwan na yung mga crayfish natin. Nabubuhay naman natin sila at yung mga lettuce din natin, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano na ang update dun sa mga lettuce na yun. Kaya nga pala tayo gumagawa din ng video. Una, para mapanood ninyo. Pangalawa, for my own reference. Para ma-backtrack ko kung ano yung mga ginawa kong sistema. Katulad nung nagkakalapati tayo noon, nire-review ko lang yung mga na-upload ko sa YouTube kung ano yung mga sistemang ginawa ko. Na kung ang tingin natin meron tayong mali dun sa sistema, binabago agad natin yun. Kaya ayun, dun sa pagkakalapate, puro gulong ang inabot natin. Dito naman sa pag-aalaga natin ng crayfish, tama nga yung sistema natin. Ang number 1 talaga dyan, wag na wag kayong magpapalit ng tubig na 100%. Kailangan 20-20 lang ang bawas. Pero tayo, hindi talaga tayo nagpapalit. Actually, nagdadagdag pa nga tayo, lalo na noong hindi umuulan. At ngayon namang umuulan, nilagyan na natin sila ng lona dahil maaawit din yung mga alaga nating crayfish kapag na pinabayaan nating mapuno ng ulan yung fish pond natin dahil tataas daw yung pH level nun. Mabibigla yung mga alaga nating crayfish. Dito nga pala sa bidyong napanood ninyo, 4 na kutsara lang yan pero puno-puno yung kutsara na ubos yung tuta natin. Dito na tayo sa ating mga alagang isda at mga yung halaman natin na yan. Hindi nga siya mabilis lumaki, pero nabubuhay pa rin naman siya. At nasolusyonan na natin yung problema natin na kapag na bumuhos yung malakas na ulan, nagtutumbahan sila dahil sa mga patak ng ulan at buo-buo pa nga yung patak sa kanila dahil meron tayong payong na binutas-butas natin. Yung payong naman na yun para ma-shield sila sa direct sunlight. Ang solusyon na ginawa natin dyan naglagay tayo ng transparent na lona. At ito yung mga crayfish natin. Mukhang buhay pa naman sila dahil tiningnan ko na din yan. Di ko lang nga na-videoan. Kumpleto pa rin sila. 4 pa rin sila. Aangat lang yung crate na yan. Maglalabasan yung mga yun.
Gulay mostly ang pinapakain natin sa kanila. Pero meron din tayong commercial feed, nalimutan ko na yung tawag doon, pero bihira talaga tayo dahil dito nga sa atin, organic tayo, katulad nito, yan, binibigay din natin yung kangkong. Napakalagunan talaga nitong kangkong, nabubuhay dito sa fish pond natin kahit na araw-araw kaming magsinigang na may halong kangkong, halimbawa sinigang na bangus, sinigang na baka, sinigang na baboy, pwede yan, yung dahon yan, hindi mauubos yan, yung dahon ng kangkong. Sa hirap kasi mga lods ng buhay ngayon, kinakailangan kung maghahabi tayo yung may pakinabang katulad niyang kangkong at nitong mga lettuce at yung crayfish. Pagka nawala ka ng makain at tama na yung nasa hustong gulang na sila, pwede mo na silang kainin. Lalo na yung kangkong ngayon, napapakinabangan na namin yan. Pero itong mga lettuce medyo matagal-tagal pa. Organic kasi talaga tayo, wala tayong fertilizer. Ang fertilizer lang nila ay yung mga dumi ng isda at hipon. The next day. Ang problema lang natin sa mga isda at hipon natin, kakaunti sila. Ayan umuulan mga lods, pero hindi napupuno yung fish pond natin, hindi nagbabago yung water level maliban na kung sobrang lakas talaga sa mga gilid tatagos yung patak ng ulan. Pero ito ipapakita ko sa inyo yung mga crayfish natin, tanggalin na muna natin itong mga malunggay. Nung nakaraan kasi, 4 na araw na iniwan natin dyan. Ubus din yung malunggay pero hindi ganyang kadami. Siguro kalahati lang yan. Hiningi lang pala natin sa kapitbahay natin yan. Hindi natin ninenok yan, nagpaalam muna tayo. Ang totoo nga hinatid pa sa atin yan, sila pa namitas. Ay, wala pa rin, hindi pa rin buried yung crayfish natin. Inulit pa natin yun dahil inislow mo natin para makita talaga ninyo na kahit na tumalon sa mataas, buhay pa rin. Ganun kaliliksi yung mga crayfish natin at natatakot din tayo dito mga lods dahil baka masipit tayo, ang lalakas na nila. Hindi man sila nabubuntis o nangingitlog pa, ang nakakatuwa lang doon ay lumalaki sila ng lumalaki at hindi naaawit. Pati tuloy tayo napopobia dito sa mga crayfish na to dahil parang ang lalakas na nila. At ayan inaambahan pa nga tayo pagka daw kasi nasipit ka niyan, matatalim yung sipit niyan, masusugatan ka kahit na kasing kapal ng sinelas yung balat ng inyong mga daliri o kamay. Masusugatan pa rin kayo dyan. Yun lang talaga ang maganda dito kapag na may mga alaga kang ganyan. Kahit na gaano ka kakapagod, pagka nakita mo silang ganyan, nawawala yung pagod ninyo. At habang ginagawa ko pala itong video ito bago natin tapusin, i-update ko lang kayo. Yun kasing tuta natin mga lods, mukhang maaawit, meron siyang sakit. Sana maging okay siya. Salamat sa panonood ninyo. Bye!